ipinapakita ng istorya ng Bible, mga kapatid, na ang Diyos ay laging may gagamitin tao upang isupply ang needs ng kanyang mga anak. Tandaan natin ang sinabi ni David, mula nang ako'y bata pa, hanggang ngayon'y matanda na ako, kailanman hindi ko nakita, sabi ni King David, na ang kanyang anak ay naging hampas lupa o nagpalimos ng tinaman. Hindi po. Laging may gagamitin, mga kapatid, ang Panginoon. Kung ikaw ay nagbigay ng bagay sa Diyos, buhay sa Diyos, nagbibigay ka ng pagsamba sa Panginoon. Ang totoo, lagi mong sinasabi, i-bless man tayo ng Diyos o hindi, once na ginawa natin ito, okay na yan. Kasi po, Iglesia, magpapakit at patuloy pang mga anak ito. Kaya manatili tayo sa presensya at sa kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, itong mensahe na inihanda ng Panginoon para sa atin. A week before, or I think 2 weeks pa nga, mga kapatid, na i-prepare ito. Siguro napapanahon talaga, may bagyo pa naman ngayon, mga kapatid. Now, para maintindihan po, o nyo po ang ibig kong sabihin, buksan natin ang ating Bible dito sa aklat ng Zechariah, chapter 14, verse 17. Let's read, praise God. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa amin, sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Nais kong mangaral sa isang aralin, mamamagatan natin dito, no worship, no rain. Praise God. Kasi po, bago yung bagyo, preparado na yung Word of God. Nakaprepare na yung mensahe ito. And then, nung nag-announce, mga kapatid, ng signal number 4, number 5, sabi ko, napapanahon niya ang mensahe. No worship, no rain. Shall we worship the Lord our God? To worship you, I live.
Thank you, Jesus. Hallelujah. No worship. No rain. Please be seated. God bless you, brother and sister. Hallelujah. Why rain is so important? Napakarami pong kadahilanan, mga kapatid, kung bakit ang ulan o ang pag-ulan ay mahalaga. When there's no rain, soil can dry up. Yes. Plant will die. Water level in lake and reservoir fall. And the deeps to water in well increase. At kung walang pag-ulan, ang temperatura ng mundo ay tataas and it causes global warming. Kaya napakahalaga ng ulan, mga kapatid. Ang totoo, ang ulan ay hindi naman nakasasama. E paano, pastor, yung pagbaha o kalamidad na dulot nito? The truth is, tao ang may gawa nito, mga kapatid. Why and how? Tayo rin ang dapat sisihin. Bakit bumaha? Kung saan tinatapon ng tao ang kanilang basura. Pinutol nila ang mga puno sa kabundukan. Tinayuan nila ng bahay o subdivision ang mga lagusan o daraanan ng tubig papuntang ilog. At marami pang mga kadahilanan, mga. At yun ang dahilan kung bakit meron ngayong tag-init, sobrang init, global warming, at pagpapalit ng panahon. Kaya nga po, ang bagyo ngayon, signal number 4, signal number 5. Yang mga kapatid ay resulta ng mga nagawa na mali ng tao. Tingnan natin sa Africa o sa ibang panig, mga kapatid, ng bansa. Dahil walang pag-ulan, ito ang resulta. Tagtuyot. Yung kanilang lupain o lupa ay nagbitak-bitak, mga kapatid, dahil walang ulan. Yung iba nga, mga kapatid, to the point na dahil walang pagkain, hindi makapagtanim, walang ulan. Kung magtatanim man sila, walang tubig langit na dumidilim sa kanilang pananim. Kaya yung ginawa ng iba, mga kapatid, dahil walang maitanim at walang pagkain, yung lupa na rin mismo yung kanilang kinain. Sa Africa, sa Chile, bihira ang pag-ulan dito. Kaya yung lupa, binake nila. Kahit magaling ka sigurong chef, pero yung sangkap ay lupa. Pareho pa rin ang lasa nun. Kahit lagyan mo pa ng mga seasonings o kung ano-ano man pampalasa o pampaalsa, lupa pa rin yun. So binake nila yung lupa at yun yung kinakain nila. Praise God. Tingnan natin sila kami. May tinatuyo na. Nilagay nila mga kapatid sa palanggana and ready to eat na. Praise God. Thank God, hindi pa naman umaabot tayo sa ganyan kalagayan. Pero sa ibang lugar, ganyan talaga ang kanilang sitwasyon. Ganito kahalaga ang ulan sa mundo. Sa Old Testament, sa Book of Kings, 1 Kings, chapter 17, may ganito pong pangyayaring istorya ating babasahin. Kindly, verse 1. At si Elias nag-isbita na sa mga nakikipamayad sa galan Ay, nagsabi kay Ahab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, Amen. na kung nakatayo sa harap nila, hindi magkakaroon ng mamog o ulan man sa mga tao nito, kundi ayon sa aking salita. praise God. Ang propetang Elias ay nagsalita ng ganito kay Haring Ahab. Buhay ang Panginoon. Hindi magkakaroon ng ulan malibang sabihin sa akin ng Panginoon. The truth is, umabot ng 3 taon, mga kapatid, na walang hamog
at walang ulan sa bayan ng Israel that time. Sa anong kadahilanan, Pastor? Sapagkat si Haring Ahab at ang kanyang asawang si Jezebel, kasama ng bayan ng Israel, ay sumamba sa Baal na isang Diyos-Diyosan. Nagalit ang Diyos, mga kapatid. That's why inutusan niya si Elias na sabihin mo kay Haring Ahab, hindi ako magpapaulan sapagkat ang bayan ay natutong sumamba sa Diyos-Diyosan. At dahil dito, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Elias na kanyang lingkod, pumaroon ka sa batis ng Cherith. Basahin natin siguro yung next verse para makita natin. 2 and 3. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, Amen. umalis ka rito at lumipo ka sa dakong silanganan Then, at magpubli ka sa tabi ng batis Cherith na nasa tapat ng Jordan. verse 4. At mangyayari na ikaw ay inom sa batis sa aking inutos sa mga uwak na pakainin karoon. Amen. Ang sabi, mga kapatid, ng Diyos kay Elias, o Elias, dahil walang ulan, walang habog, pumunta ka doon sa batis ng Cherith. Magpahingalay ka muna doon. Mag-relax ka muna doon. Ako na bahala sa iyo. Uutusan ko ang uwak upang ikaw ay pakainin. Alam ba ninyo, mga kapatid, isa sa pinakamadamot na ibon yan, uwak. Pero yung pinakamadamot na ibon, ang uutusan ng Diyos para i-provide ang pangangailangan ng kanyang lingkod na si Elias. Pumaroon si Elias, mga kapatid, at doon siya namalagi sa batis ng Cherith. Could you imagine? Araw at gabi, ang nagbibigay sa kanya ng kanyang makakain ay ang uwak at walang traffic, mga kapatid. Walang traffic sa paghatid ng ayuda o ng pagkain. Bakit po? Sa eri ang daan ng uwak. Walang traffic, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, hindi lang basta isang uwak, kundi mga uwak ang nagpapalitan ng paghatid ng makakain para kay Elias. Next verse, please. Tingnan niyo po. Ikaw ay Verse 4 muna tayo. Balikan natin. Ikaw at mangyayari. At mangyayari na ikaw ay inom sa batis at aking iutos sa mga uwak na pakainin karoon. Amen. Inuutos ng Panginoon sa mga uwak na ikaw ay pakain doon. Now, natuyo yung batis ng Cherith. Kasi wala naman talagang ulan at hamog. Sabi ng Panginoon, o sige, umalis ka na dyan sa lugar na iyong kinaroonan. Meron din isang taong magpapakain sa iyo. Ipoprovide ko, Elias, ang pangangailangan mo. Verse 9, kindly. Ikaw ay pumaroon ka sa Sarepta, nauukol Sidon at umahan ka roon. Then, ito aking inutusan ang isang bawang babae roon na pakainin ka. Amen. Ipinapakita ng istorya ng Bible, mga kapatid, na ang Diyos ay laging may gagamiting tao upang isupply ang needs ng kanyang mga anak. Tandaan natin ang sinabi ni David, mula nang ako'y bata pa, hanggang ngayon'y matanda na ako, kailanman hindi ko nakita, sabi ni King David, na ang kanyang anak ay naging hampas lupa o nagpalimos ng tinaman. Hindi po. Laging may gagamitin, mga kapatid, ang Panginoon. Nang natuyo yung batis ng Cherith, sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, pumaroon ka sa Sarepta at meron akong isang tao na kinausap doon. Pakakamin ka. Verse 10, kindly. Sabay bumangon siya at naparoon sa Sarepta. Then, nang siya dumating sa bituan ng bayan, narito isang bawang babae nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag na siya at sinabi, isinasama ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Pagdating ni Elias doon sa Sarepta, ang naabutan niya ay baong babae. Ano ginagawa, mga kapatid, ng babaeng ito? Namumulot ng
ipanggatong, ipangluto sa karampot na harinang naiwan sa kanila. Magkagayon man, sinabi ni Elias sa babae, "Babae, bigyan mo ako ng kaunting inuman o inumin at pakainin mo rin ako." Kung ikaw yung babae, pwede mong sabihin, alam mo naman na itong pagkain na ito'y last meal na namin. Huling pagkain na namin ito. Pagdakay, nakikiparte ka pa. Tingnan natin yung next verse, Brother Emil. At nang siya'y humayaw upang kumuha, tinawag na siya at sinabi, "Dalhan mo ako, isinasama ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay." Verse 12. At kanyang sinabi, "Ang Panginoon mong Diyos ay Ang Diyos ay buhay, saksi ang Panginoon," sabi ng babae. Tuloy, ako'y wala kahit kunting tinapay. "Wala akong tinapay kahit kukunti." Then, Kundi isang dakot na harina sa gusi at isang dakot na lang na harina sa gusi ang natitira sa amin. Wala na. Ubus na, sabi ng babae. Walang ulan, walang hamog. Wala na kaming mapagkukunan ng aming pagkain sa susunod. Ang natitira ay isang dakot na lang na harina. Starbaw, nagbibig ka ba? Starbaw, nagbibig ka? Minsan, no? Yung isang dakot na harina, gaano kalaking tinapay pwede mo magawa? Isang dakot. Ha? Gaano kalaking tinapay magagawa mo? Dalawang kasi nakita pagdisan, Sergio, gaano kalaki? Isang dakot na harina. Kahit siguro lagyan mo ng pampaalsa, gaano kalaking tinapay magagawa mo? Ano ang ibig kong sabihin? Bakit ko po tinatanong ito? Kasi po, sabi ng babae, last meal na namin ito. Itong isang dakot na harina na ito, last meal na namin. Buhay ang Diyos, wala nang anuman sa aking bahay, ito na lang. Tapos ang sabi ni Elias, bago ka kumain, pakainin mo muna ako. Next, paragraph pa, Evan, tingnan niyo po. At kaunting langis sa panga, at narito ako'y namumulot ng 2 patpat. Namumulot nga ako sa kasalukuyan ng 2 patpat para upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. See? Sabi ng babae, itong tinapay na ito'y last meal. Kakain kami, pagkatapos, hihintayin na namin kami mamatay. Walang ulan, walang hamog, walang pagkain. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang senaryo, mga kapatid. Walang-wala ang babae, lipat sa karampot na harina, lulutuin niya ito, pagkatapos mamamatay na sila. Dumating ang propeta, humihingi ng tinapay, mga kapatid, nakikibahagi pa doon sa last meal nila. Listen, pwedeng sabihin ng babae, sa amin nga lang, kulang pa ito. But the beauty of giving is this. Hindi ka magbibigay dahil meron ka. Yun ang beauty ng giving. Hindi ka magkakaloob o ibibigay mo ang iyong ikapo o ang iyong tithes o ang iyong handog o anumang bagay na nasa iyo. Hindi mo ibibigay dahil apaw-apaw yung nasa iyo. Ibibigay mo yung handog mo para sa Diyos dahil nananampalataya ka at nagmamahal ka sa Diyos. Magbibigay ka sa Panginoon hindi para i-bless ka. Kung ang ating pong prinsipyo ibibigay ko sa Diyos ito para i-bless ako ng Lord, mga kapatid, maaring tama yan. Pero hindi talaga yan, mga kapatid, ang tunay na diwang ng pagbibigay. Giving is
worship. When you give to God, kung ikaw ay nagbigay ng bagay sa Diyos, buhay sa Diyos, nagbibigay ka ng pagsamba sa Panginoon. Ang totoo, lagi mong sinasabi, i-bless man tayo ng Diyos o hindi, once na ginawa natin ito, okay na yan. Kasi po, katungkulan natin ang sumamba at magpuri sa Panginoon. Walang ulan, grabe ang tagtuyo, last meal na nila ito, pagkakay mamamatay na sila. Tingnan natin yung verse 13, ito ang sabi ng propeta ng Panginoon. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung magbibigay ka ba ng isang bagay sa Diyos, o kahit buhay mo sa Diyos, huwag mong ikapangampayan, huwag mong ikatakot yan. Why? Tuloy natin. Lumaon ka, gawin mo ang sinabi. Gawin mo lang ang sinasabi ng Lord, and then, Tigawa mo muna ako ng magtitinapay at ilabas mo sa akin. Then, pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. go! Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things be added unto you. Kita niyo po, sabi ng propeta, pakainin mo muna ako, igawa mo muna ako ng tinapay, ilabas mo rito sa akin. Pagkatapos, gumawa ka naman para sa iyo at para sa iyong anak. Ang logika ay ito. Pagkatapos kumain ng propeta, ang totoo wala na. Pero ang sabi ng propeta, pagkatapos mo kumain, gumawa ka naman ng tinapay para sa iyo at para sa iyong anak. Mga kapatid, kung tayo po'y susunod sa Diyos, pinapangako ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Amen. All these things. Hindi po sino lang ang nagsalita niyan, kundi Diyos ang nagwika nito. Verse 14, kindly. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon. Sa Diyos galing ito. Tuloy. Ang Diyos ng Israel. Amen. Ang gusi ng harina. Ang gusi ng iyong harina. Yung pinaglalagyan mo ng harina. Amen. Ay hindi mahuhulangan. Hindi magkukulang. What else? O ang banga ng langis man. Yung lalagyan ng iyong langis. Amen. Ay mababawasan. The more na binubuhos mo, lalong nadadagdagan. What else? Hanggang sa araw ng magpawalan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Hanggang dumating ang ulan. This is the beauty of giving. 22 years na rin po tayo naglilingkod sa Diyos. 22 taon. Mga kapatid, hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Wala man isa sa atin dito mag-reklamo. Mula nung naglingkod kami sa Diyos, ginutong kami ng Lord. Walang makapagsasabi sa inyo yan. Wala. Why? Buhay ang Diyos, sabi ng babae. Buhay ang Diyos. Na anumang bagay na gagawin mo sa Diyos, tutumbasan ito ng Panginoon. Hindi liko ang Diyos na gumawa ka ng isa sa Kanya at hindi niya tutumbasan. Tutumbasan at tutumbasan ng Panginoon. Verse 15 to verse 16, kayo. At siya ibaw na ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. Then, bahay ng babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Nakita niyo po, siya. Sino nadamay? Pati ang kanyang sambahayan. Kita niyo po, nagtapat yung babae, sumunod yung babae, pero nadamay ang kanyang sambahayan. Listen, kung tayo po'y magtatapat sa Diyos, kung tayo po'y maglilingkod sa Diyos, mga kapatid, at sumunod sa Diyos, minsan kahit yung mga mahal natin sa buhay, hindi sumusunod sa Diyos. But I tell you, dahil nagtatapat tayo sa Diyos, yung pag-iingat ng Diyos sa atin, nadadamay sila. Yung blessing ng Diyos para sa atin, nadadamay sila. Yung protection ng Diyos sa atin,
nadadamay sila. Once na merong nagtapat sa Diyos, pati yung mga mahal natin sa buhay, kasamang iniingatan ng Panginoon. Magtapat na tayo sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakikalapit mo muna yung matabing pakisabi. Nandyan ka pa ba? Ha? Sige po. Alam niyo mga kapatid, ang pupungay ng mata ninyo. Ang pupungay. Kayo ba'y nagpapa-beauty o nagpapa-cute? Hindi naman ganyan ang mga mata ninyo. After 22 years, nakita ko ang inyong pagbubuhay ng mata. Palakpak muna tayo sa Panginoon. Verse 16, Ang kusi ng harina hindi nakulangan. ang kusi ng harina hindi nagkulang. O ang pangalan ng isma ay nabawasan. Ang langis ay hindi nabawasan. Dahil sa salita ng Panginoon, ang kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Sa loob halos ng 3 taon, walang tigil yung blessing ng Lord, mga kapatid, sa tahanan ng babae. Pagdakay, inutusan ni Elias ang kanyang lingkod. Hindi after 3 years na, magpapaulan na ang Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Elias, mga kapatid. Inutusan ngayon ni Elias yung kanyang alipin, yung kanyang lingkod. Tingnan natin dito. 18 verse 43 ng verse 8. Kayo. Ang kanyang sinabi sa kanyang lingkod, Amen. umahon ka ngayon, tumingin ka sa lakong dagat, at siya umahon at tumingin, at nagsabi, walang anumang bagay, at kanyang sinabi, umahon ka uli makapito. Amen. Meron pong alipin si Elias o lingkod. Nangusap ang Panginoon, mga kapatid, kay Elias na siya'y magpapaulanan. Ang ginawa ngayon ni Elias, inutusan niya yung kanyang alipin. Alipin, wika niya. Tumakbo ka doon sa gawing dagat. At tingnan mo kung meron kang nakikita. At kung ano man yung makita mo, sabihin mo sa akin. Ang ginawa ng kanyang lingkod, mga kapatid, tumakbo. Papunta doon sa dagat. At pagdating doon sa dagat, luminga-linga siya. Wala siyang nakitang anuman. Tumakbo siya pabalik kay Elias at wika niya, "Oh, propeta ng Diyos, wala akong nakita." Sinabi muli ng propeta ng Diyos, "Tumakbo ka uli sa gawing dagat. Tingnan mo kung ano ang iyong makikita. Sabihin mo sa akin kung ano nakita mo." Tumakbo na naman siya. Pagdating doon, mga kapatid, nilinga niya ang kanyang mga mata sa dako ng dagat, sa kaitaasan sa langit. Wala siyang nakita. Takbo na naman siya pabalik sa propeta at sinabi niya, "Propeta, wala kaming nakitang anuman. Wala akong nakitang anuman." Sabi ng propeta, "Bumalik ka uli doon sa pangatlong pagkakataon. At kung ano makita mo, sabihin." Pagdating na doon, inilinga niya naman ang kanyang mga mata at nakita ay wala na naman. Balik uli siya. "O propeta ng Diyos, wala akong nakita doon. Kung ikaw yung lingkod, pabalik-balik ka. Pwede kang mag-isip, ano kaya pinapahanap sa akin ng propeta ng Panginoon?" Alam niyo po, hindi madali yung kanyang ginagawa. Kasi mula doon sa area ng propeta, papunta doon sa dagat, may kalayuan yun. Buti kung may cellphone na that time. O ite-text na lang kung ano nakita niya. At ginawa ito ng kanyang alipin 7 beses. Maaring pagod na pagod siya, maaring yung distansya o yung layo, mga kapatid, talagang nagpahirap sa kanya. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, bumalik ka. 7 beses niyang ginawa ito, mga kapatid. Pagdating ng ika-7 beses, 44 kayo. At nangyari sa ikapito ng kanyang sinabi,
Narito may bumangong isang ulap sa dagat, nakasiliit ng kamay ng isang lalaki. Pagdating, mga kapatid, sa ikapitong beses, meron siyang nakita sa langit. Ulap na kasing laki ng kamao o ng kamay ng isang lalaki. Binalita niya agad ito kay Elias at sinabi niya, nakakita ako ng ulap kasing laki ng kamay ng isang lalaki. 45, kayo. At nangyari pagkaraan ng sandali na ang langit ay nagdilim sa lapa at Amen. at nagkaroon ng malakas na ulan at si Jacob ay sumakay at naparoon sa Jezreel. Mula doon sa isang maliit na kumpol ng ulan, biglang lumawak at hanggang makalipas ng 3 taon, umulan muli sa Israel. Spiritually speaking, ang ulan ay may kahulugan ganito. Number 1, rain stands for God's blessing. Ang ulan ay kumakatawan sa pagpapala, mga kapatid ng Panginoon. Deuteronomy chapter 11, verse 17, kindly. At ang galing ng Panginoon ay mag-aalab-labad sa iyo at kanyang sarhan ng langit upang huwag magkaroon ng ulan. At ang lupa ay huwag magbigay ng kanyang bunga at kayo malibol na magaling sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng pagkakas. See, ang pagpapala, mga kapatid, ay sinasarhan minsan sa atin ng Panginoon kapag nagkulang tayo nito. Pagsamba. Minsan kahit anong pagsisikap mo, kahit anong pagpapagal mo, di lang mahirap ang pagpapala sa iyo. Why? Sinasabi ng Bible, sinasarhan ng Diyos ang langit para sa iyo upang magkaroon ng ulan. But if we praise the Lord, if we worship the Lord, you will see dahan-dahan bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, mga kapatid, upang ibigay sa atin ang ulan ng pagpapala. So worship God, praise God, and the rain of blessing will pour, babagsak, darating sa iyo. Hallelujah. Alam niyo po, hindi kayang tanggihan ng Diyos yung taong sumasamba sa Kanya. Naalala natin, mga kapatid, yung babaeng Kanainita, may anak na inaalihan ng masamang espiritu. Alam natin ng John chapter 9 verse 31, na ang masamay hindi pinakikinggan ng Diyos kahit sila'y dumalangin. Pero ang tanong ay ito, paano nga tatanggihan ng Diyos kahit masabihin natin Kanainita ang babae ito? Paano nga tatanggihan ng Diyos ang isang tao na sumamba at nagpuri sa kanyang pangalan? Paano tatanggihan ng Diyos? Kaya nga, when we worship God, kapag nagpasimula na tayong magpuri sa Diyos, hallelujah, may pagpapalang darating sa atin. Rain stands for cleansing, paglilinis. Sa panahon ni Noah, ang mundo ay naging masama, polluted, punong-puno ng kasamaan at kasalanan. Genesis chapter 6 verse 5, kindly. Nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang bukhakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay bawang masama lamang. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Yung kasamaan ng tao, grabe na sa lupa. Ang tanong, paano lilinisin ng Diyos ang mundo ito? Punong-puno ng kasamaan ang mundo. Nagpaulan ang Diyos. 40 days, 40 nights, nalinis ang mundo. Kaya nga sinasabi ng 1 Peter chapter 3, verse 20, hallelujah. Ang unang panahon ay mga suway na pagpapalibuhon ng Diyos ay nanatili noong mga araw nito, samantalang nihahanda ang tao
na sa loob nito'y kakaunti sa mga tuwid ay walang kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. See? Nalinis ang mundo. Walang kaluluwa ang natira nang ang Diyos ay nagpaulan 40 days and 40 nights. What else? Rain stands for the Spirit of the Lord itself. Banal na Espiritu ang kahulugan ng ulan sa Biblia. Joel chapter 2, verse 23. Kayo Kayo mga tuwa, kayo mga anak ng salot, at mga galak sa Panginoon inyong Diyos. Sapagkat kanyang binibigay sa inyo kung maagang ulan sa tapat na sukat, at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo. Kayo nga'y mga tuwa, mga anak ng Siyon at magalak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat kanyang ibibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat, at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo. Ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Refreshing, rejuvenating, anointing will come through praise and worship. No worship, no rain. No worship, no revival. Sabi ng inawit natin kanina, our praise goes up. Our praise goes up. Ha? Our praise goes up. Kapag ibinigay mo sa Diyos ang iyong pagpupuli at ang iyong pagsamba. Hallelujah. The rain comes down. Through worship, miracles and healing will happen. Through worship, blessing and revival will come. Through worship, souls will be converted. Jesus said, if you lift it up my name, I will draw all men come to me. So church, sa hapong ito, hallelujah, 22 years na natin ginagawa ito. At patuloy pa rin natin gagawin ang sambahin at purihin ang ating Diyos na buhay na kapatid. When our praise goes up, the rain of blessing, of miracles, of revival, anointing, healing, salvations will come. So ano gagawin natin ngayon? 22 years na natin, Pastor, sa paglilingkod sa Diyos. What shall we do now?